Sila'y binansagang mga muchacha. Achay, Chimay. Sa panahon ngayon, ang tawag sa kanila ay mga kasambahay. Napapaga nila ang buhay ng bawat pamilyang kanilang pinagsisilbihan sa mga gawaing pang-araw-araw sa loob ng bahay. Sa Pilipinas, 47% ang pamilyang tinatayang nasa poverty line o kahirapan, kaya't bihirang-bihira ang kasambahay sa kanilang hanay. Sa hanay ng mga pamilyang katamtaman o di naman kaya't pamilyang angat sa buhay ang may kakayanang kumuha ng serbisyo ng mga kasambahay sa loob ng kanilang tahanan. Tumataas ang bilang ng mga dokumentadong kasong pananakit o torture sa mga kasambahay sa kamay ng kanilang mga amo. Maraming mga kasong pananakit at pagmamalupit sa mga kasambahay na nananatiling nakatago lamang dahil hindi ito naisusumbong sa otoridad. Malaki ang papel na ginagampanan ng media sa mga pananakit o torture, lalo na sa ating mga kasambahay. Pwedeng gawing takbuhan ng media sa mga kasong pananakit o torture dahil napapabilis ang kilos ng mga kinaukulan o mga otoridad. A 28 ng Pebrero, taong kasalukuyan, maswerteng nakatakas ng 17 anyos na si Madel sa malupit na pangangastigo o torture ng kanyang amo sa loob ng isang condominium unit sa Teachers Village, Quezon City. Ikinulong si Madel at mahigpit na binantayan upang huwag makalabas ng condo unit. Tulala at halos wala sa sarili nang makatakas si Madel nung una siyang nakita ng bitag. Ano bang ginawa sa'yo? Kasi po tinatadyakan ako dito. Kasi ito po sinasangga ko. Ito po yung nagrabe. Tapos namaga po yan. Tapos yung naglupos na po, ito na po, naninigas na rin po. Likod ko, pinagbalingan niya po ng sangkalan. Tapos yung naging matigas na rin po ito. Yung ulo ko naman po, binano po niya ng plato. Patingin nga ako ng ulo mo. Ang lalaki bang gumawa ito, babae? Baka may sira sa ulo to. Tapos po pinagsasabunutan niya po ako. Ito po, piguntik po niya po ito, tsaka dito po. Tapos yung ginunti niya po, sinabunutan niya po ako. Yung dalawa po niyang pan, dito po sa balikat ko. Tapos yung buhok po, pinapakay niya po sa akin. Yung? Yung buhok ko po. Tapos yung dura po ng kasama ko, yun po pinapainom po sa akin. Yung dura ng kasamahan mo, pinaiinom sa'yo? Po. Tsaka pinagtatadyakan na rin po niya yung arit ko po eh. Kaya po namukong din po ito. Tsaka po yung sa may singit ko po, puro din po ito pasa. Sa ulo to. Lagi po kasi mainit po ang ulo eh. Kasi siguro lagi po ako pinagbabalingan. Kabilang na ngayon si Madel sa estatistika ng lumalaking bilang ng mga pananakit at pangangastigo sa mga kasambahay. Labag na labag ito sa karapatang pantao. Ang mga kasambahay ay mga tao rin. Pantay-pantay tayo sa ating karapatang pantao. Dapat itrato natin sila na maayos. At ito ay nasa saligang batas. Ito ay nasa yung tinatawag na International Human Rights Instruments. At dito sa Republic Act 9745, Anti-Torture Law, bawal na bawal yung pagmaltrato sa mga katulong. Dahil kung ginagawa nila yan, sila ay umaakto bilang kriminal. At yung mga ganyang kriminal, walang lugar yan kundi sa loob ng preso. 6 na buwan na ang nakaraan ng aksidenteng makita ng bitag sa tanggapan ng Quezon City Social Service and Welfare Department ang biktimang si Madel. Ako pumunta dito para po matulungan yung mga magulang ko. Tsaka po para po makapag-ipon po ako, para po makapag-aral po ako. Kasi po tatay ko po lumpo po eh. Tsaka nanay ko po, nakikitrabaho lang po kami ng nanay ko. Sige na. Sige. I think we really need to pick this. Nung araw ding yon, simbilis ng kidlat ang kilos na ginawa ng bitag kasama ang Quezon City Women's Desk, SSWD, at ang barangay na nakakasakop sa lugar. Agad tinungo namin ang condominium na pinagtakasan ni Madel. Wala po tao dun, sir. Saan sila? Hindi ko alam kung saan.
Galing madaling araw. Pagdating sa kondo, wala na kaming inabutan at tuluyan ang tumakas ang kanyang amo na si Annabel Katahan. Tinakasan ang kanyang krimen sa loob ng 24 oras. Malamang nakatakas na dahil nakita niya nakatakas yung kanyang katulong. So yung amo, dali-dali, tumakas na rin. At 12 ng Agosto, isang tawag ang natanggap ng bitag mula sa isang kasambahay na nagpapakilalang si Olga. Kilala raw niya ang bagong kasambahay ni Annabel Katahan at humihingi raw ito ng saklolo. Nakausap rin ng bitag si Josephine, ang bagong kasambahay ni Annabel Katahan. Idinetalya sa bitag ni Josephine ang pagmamalupit na ginawa sa kanila ng kanyang amo na si Annabel Katahan. Hello? Josephine, Hello? Po. kumusta ka na Josephine? Ito, di okay. Ano ba talaga ang sitwasyon mo Josephine? Pakikwento mo sa akin. Sa akin po, okay na sila sa akin kasi lumalabas ako ng bahay, hindi nila ako masaktan. Yung kasama ko lang po ang nasasaktan. Sa tuwing nakikita po namin sila, para ba tingin ko sa sarili ko, parang may mangyayari sa akin na hindi masama, na hindi ano. Kaya natatakot kami kasi nakikita namin sila pinaplansya siya, binubusan siya ng may tubig, sinasapak siya. Hindi siya pinapalabas. Hindi po. Sobra po. Kasi yung kamay niya po, puro plansya na po eh. Nasa bahay lang ba si Katahan? Nandun po sa bahay. Alright, yung katulong nandoon lang. Nandun lang po. Ikaw nasa eskwelahan ka. Opo, nasa eskwelahan po. Pumayag makipagkita si Josephine sa bitag noong araw ding yon. Tinungo namin ang eskwelahan kung saan nagbabantay si Josephine sa anak ng kanyang among si Katahan. Sa labas ng eskwelahan, nakita agad ng bitag si Josephine. Takot, nagtatago sa sulok. Pantaraw ng kanyang among si Annabel, huwag makipag-usap kahit kanino, kung hindi, palalagyan daw niya ng kamera sa kanyang damit. Sumbong ni Josephine sa bitag. Ako po, sinasampal po ako. Tatanong ko lang niya kung bubusan ng tubig na pero hindi niya kayang gawin. Ganito na niya sa akin, amuyin ko yung bukit ng kasama niya. Nung nakatawa siya, sasabihin niya, yak, nakadiri talaga. Kasama ko naman, konting bagay lang din, napagkakamali. Bubuhusan ng tubig na mainit na sa isang kasama niya, yayo din. Nipa din 2 beses. Hiling ni Josephine sa bitag. Ang gusto ko lang pong gawin, makalis po ako dun sa bahay na pinagkatabawan ko. Pag nakaalis po ako dun, ayoko naman po madami ng mga magulang. Pinakatakot ko lang po kasi baka anin po kasi yung mga magulang ko. Kasi alam po yung lugar ng bahay namin. Karnal din po yung amo kong lalaki. Dito, ibinigay ni Josephine sa amin ang cellphone number ng kanyang mga magulang upang ipaalam sa mga ito ang paghingi niya ng tulong upang makalis sa among si Annabel Katahan. Kinabukasan, ipinatawag ng bitag ang mga magulang ni Josephine. Dumating naman ito sa aming tanggapan. Ilang taon na bang anak niya? 18. Nakausap mo ba yung anak mo? Oh, yung 27 yun ng July. July? Ano sinabi ng anak niya? Sunduin na raw po siya. Bakit? Humingi ho ng palugit sa akin yung amo niya na nakikiusap dahil yung raw batang alaga niya, special child. Nakiusap po sa akin na kumari hanggang 15 itong buwan nito. Alam mo ba kung anong nangyayari doon sa anak mo? Hindi po. Kasi nililihim po rin niya sa akin eh, Sino si Josephine. Subalit nang ipaalam ng bitag sama na nakausap na namin ang kanyang anak na si Josephine at isinumbong nito ang pananakit ng kanyang amo, hindi makapaniwala si Tatay Edgar. Anak ko yung Josephine. Pero hindi ko alam na tinusok siya ng stick ng barbecue. Samantala, ang ina ni Josephine na si Aling Erma, kinukutuban na sa kalagayan ng anak. Parang ayaw na po eh, kaya nga sabi po sa akin eh, tulungan ko na po daw siya na umalis na po sa amo niya. Kaya nga lagi akong tinatutulog sa hating gabi, lagi akong gising. Hindi napigilan ng ina na maging emosyonal dahil sa pag-aalala sa kanyang anak na si Josephine. Gusto ko na pa uwi ng anak ko. Sige, gawin natin. Kukunin natin yung anak mo, ha?
Agad nakipag-ugnayan ng bitag kasamang ina ni Josephine sa Quezon City Social Services and Welfare Department at Women's Desk sa Camp Karingal. Ito'y upang ikasa ang gagawing rescue kay Josephine at sa dalawa pang kasambahay na minamaltrato ng suspect na si Annabel Katahan. Itong yaya na to, hindi binubugbog. Unlike yung isang kasamahan nitong yaya na si Josephine, kung anong ginawa nung kay Madeline noon, ganun din ngayon. It's the same. So, hindi niya pinapalabas. Human Unfinished business yung kaso natin. Patuloy pa. continuous case na naman to, another na naman, victims. Yes. Sunod-sunod na eh. Para sa akin, bumalik na naman kami sa inyo. Kinausap ko na si Josephine sa telepono. Sabi ko, aalis bang amo mo? Hindi raw. Natutulog lang daw sa kwarto. Ngayon, yung isang katulong kinukulong sa CR. Yung pinalansya at binuhusan ng tubig. Sa mismong ina ng biktimang kasambahay na si Josephine, narinig ni Major Buko ang kagustuhan nitong mai-rescue ang kanyang anak. 4 na buwan na po siya doon. Ngayon, anong reklamo ng anak mo doon? Matagal na po yung nangihingi sa akin ng tulong. Mama, yawinin niyo ako. Natatakot ako rito. Sinasaktan po siya. Pinapalo ang likod. Sino pinaso ng plancha? Yung kasama po niya, tinutulungan. Kasi pa baka mangyari po sa kanya yun. Sana Okay, po, kay mama. nakuha na po namin ang aking anak. Ako si musician from SSDB, si Major Buko from Women's Desk. Area ninyo, so papasis kami dahil nandiyan yung complainant, yung isang kasambahay. Yun ang may trato na. Kasama na lang sila. Mahigit 4 na buwan ang nakalipas, nakatakas itong si Katahan. Nagawa niyang makaiwas sa patibong ng bitag. Itong subject natin ito, madulas to. Ito yung sinasabi namin na medyo may tagas ang kukote. Lahat ng mga katulong na pumapasok sa kanya, nakakatikim ng pananakit. Ang pinakamasahol dito, yung nauna nung pinalabas namin, si Madeline, na sinunog ng plancha, binali yung kamay, pinakakain yung buhok, dura ng kasama niya, pinaiinom. Pero hindi pa rin tapos. Itong isang problema ngayon, may isang katulong na nagngangalang si Josephine ang nagmalasakit na maikwento sa kanyang kasamahan sa eskwelahan ng kanyang alaga. Nakita dito na alaman namin yung pananakit ulit ng kanyang amo. Meron na namang pinaso, binuhusan ng init na tubig at nagawang magsumbong kay Josephine para maikwento sa labas na kaabot sa amin. So, sasagawa natin yung rescue niya. Pagbukas pa lamang ng pinto ng bahay ni Katahan, nakita agad ng bitag, operatiba ng Women's Desk at DSWD ang isang kasambahay na ito sa loob ng CR. Eto na palang kasambahay na tad ng paso at sugat ang kanyang katawan, kaya't agad itong inilabas sa bahay upang mai-rescue. Wala akong ginagawa sa inyo! Makikita agad ng pagwawala ng suspect na si Annabel Katahan. Lalo lang nagwala ito ng isa-isang rescuehin na ng mga operatiba ng Women's Desk ang iba pang kasambahay na sila Josephine at Lenlen. May testigo kasi, mama, hindi ako pumunta. Makailang beses pa nitong hinampas ang kamera ng bitag. Matagumpay na sa gawa yung rescue ng Women's Desk, ganun din kasama ang DSWD at mga barangay na nandito ngayon. Ito na yung subject namin ng simula pa ng Abril. Hindi namin layunin pasukin ang bahay na to, kundi ang layunin namin lamang ma-rescue yung katulong na walang kalaban-laban at napasok, kitang-kita ang kamay.
So, sa wakas, ang bawat kasamaan ay may hangganan at bawat kasamaan may patibong ang bitag. Pagmasdang maigi ang lalaking ito, umaapila pa. Magpapaliwanag daw siya sa bitag. Eh, para rin nga, paliwanagan lang kita nung naging what transpired before this. Kasi, yung kamakailan, yung magulang, nakikiusap na kung po pwede, isama na yung anak na. So nakiusap naman na makahanap lang muna ng katulong. So pumayag naman. Wala namang problema Ang rin sa sabi bata naman, yan. Kung gusto ng katulong manatili rito, okay lang. This is the situation. You got a problem with her because this person, I think, needs to see a psychiatrist. You need this person needs to be in therapy kasi yung manhandling, torture, tsaka siguro human rights yan eh. Now, if you don't know, para sa akin, it's about time na dapat malaman mo. Ang timbre sa bitag, eto daw ang pulis na si alias Colonel June de la Cruz na pumoprotekta sa suspect na si Annabel Catahan. Kaya naman panay ang iwas nito sa tanong ng bitag. Ano ka ba? Pulis ka ba sa Campo Grande? Nasa Campo Grande ka ba? kaibigan ako nila eh. If you're a Hintayin na lang cop, natin. Pero kung gusto niyo isang kalag ka, hindi kalag ka rin yun. bakit mo kanina tinitingnan yung mga nameplate na mga pulis na nagagawa ng Hindi, trabaho? syempre, titingnan natin kung... Are you trying to intimidate them? Hindi Tinatakot ni-intimidate. mo sila? Tinitingnan lang natin, syempre, yung legitimacy. Baka mamaya kung ano-ano lang. Anong palagay mo sa amin? Sira ulo? Hindi. Para ka daw hindi pulis sa mga kapwa mo pulis. Ano sinasabi ninyo? Wala, sir. Bisaya ka ba? Ano? Tagalog? Saan ka? Quezon? Teka lang siya. Anong ginawa rito? Ha? Kuha na natin yung mga biktima, partikular yung pinaso sa kamay, sa likod, at yung dalawang katulong sumama na rin. Dahil itong si Catahan miyembro ng nasabing maimpluwensyang simbahan. At sa nangyaring ito, ina-advisean na direct filing na lang at hindi naman pwedeng mabadali carried or bitbitin, pwersahin dahil wala namang warrant, tama sila. Since Monday pa raw pinalansya, kaya may time lapsed. Magaling dahil pulis din. Pinag-uusapan dito kapwa, tinatrato ng parang hayop. Labag sa kautusan ng Diyos. Ako'y nagtatao kung bakit bibigyan ng ganitong klaseng protection. Hayaan natin ang hukuman. Subalit yung mga ganitong klaseng gawain dapat sinusukat, tinitiwalag sa simbahan. Pagkaparehong ganito, hindi kami humuhusga. Pero hindi na unang beses to, pangalawang beses na to. Sa parting ito, titingnan lang muna natin kung paano gugulong hostisya rito. Bakit ginawa sa iyo? Mabagal po ang kilos na. Mabagal ang kilos mo. Gusto niya kasi pag nag-auto siya, tapos kaagad. Dinadala ka sa loob ng CR? Sumisigaw ka ba? Mahina lang po. Bakit pag malakas ang sigaw mo? Maririnig po ng kapitbahay. Dalang beses na po pinagalit siya. Sa kabila po siya. Okay, nung pinalansya ka na, tapos nung nakita niya na paso na, anong ginagawa niya? Humingi po siya ng sorry. Itong sa likod mo, itong mo sa likod mo na kanina pinalutan mo. Diyan. Ito. Yung paso. Baka dito niya sir. Ano yan? Ganda rin po yan. Pinainom din po ako. Anong dura? Kaninong dura yun? Ay kay Bingbing. Kay Bingbing. Yung dura ni Bingbing pinairom din sa'yo. Opo. Kaming dalawa ni Bingbing. Usually, pag gano'n naiisang pattern, maaaring may posibilidad na siya ay may personality disorder na. Or, it's possible na talagang ito ay nakaka-experience ng psychotic episode dahil meron na talagang sabihin natin na major na mental, emotional instability. So, ito ay maaaring brought about by yung may depression na siya, or sabihin na natin na talagang may personality disorder siya, o meron siyang nararanasan na talagang matinding trauma na hindi niya ma-divert na talagang tama siya at kailangan ng psychological or psychiatric help, pero namamanifest niya sa ganitong klaseng pamamaraan. Hindi ka ba nag-isip na tumakas? Hindi po.
Kasi Bakit? wala naman po mapupuntahan. So, Magkano sweldo? 2,000. 2,000? Ano yung buhay mo ron pagising mo sa umaga ng oras? 3:30 po kami nagigising. Alas 3:30. Anong oras ka kumakain? 9:09 po. Di gutom ka na. Gutom ka na, no? Anong oras ang pananghalian mo? Yun na po yung pananghalian namin. Tuloy-tuloy na po. Hindi ka nag-aalmusal. Yung alas 9, pananghalian na yun. Opo, tuloy. Anong oras ang hapunan? Hapunan po. Oo, yung sa gabi. Mga 8, mga 10. Ano tong balita ako na pinaamoy rin mga puwet ninyo bawat isa? Opo. Si Josie po umumoy ng puwet ko. Ano pang paranakit na inaabot mo sa kamay na? Sa bunod, sampal, suntok, sipa. Tapos kukurutin kami. Tapos yung barbecue stick na inana sa akin dito po sa likod. Tapos yung pagtakot ng kaldero, pinasok po sa mukha ko. Napasok ko na? Mainit po kasi yan. Kakaluto lang. Kakukulo lang po nun. Tapos tinakot niya po kung bubusan ng tubig na mainit. Ganun po, sampal po. Tapos sinusuntok po sa likod, kurot. Tapos gusto po niya maayos lagi ang trabaho. Yung magulang ko na ospital. Sabi ko, ma, magpapaalam po kasi uwi ako. Gusto pong pauwi na magulang ko. Yun, nagalit po siya sa akin. Nagwala na po siya. Ang karaniwang employer siya, babae siya. Ano ibig sabihin nun? Tumatagos ang karahasan, ang kultura ng karahasan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Hindi lang pala kapulisan ang gumagawa ng kahayupan sa kapwa-tao sa pagtrato nila. Maging ang isang babae, isang employer, nagagawa rin niya yan doon sa employee niya, sa kanyang kasambahay. Sa palagay ko, may sakit siya. Kasi ang isang normal na tao, hindi niya tatratuhin yung kanyang kasambahay na gano'n. Matapos sumailalim ang biktima sa medical laboratory, sinamahan namin ang mga ito sa QCSSWD Center sa Payatas na kanilang pansamantalang matutuluyan. Dito, nakita ng bitag ang kasambahay na si Madel. Tumaba na ito at wala ng sugat, pasa at maga sa katawan. Naghilom na rin ang bakas ng paso ng plancha sa kanyang likuran at braso. Ang mga taong nakakaranas ng ganitong klaseng pananakit, kahit na sa lalo na kung ikaw ay nasa trabaho at ikaw ay naging kasambahay, una talaga nakaka-apekto pag hindi nagkaroon ng proper debriefing. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng proper debriefing, ang tendency, babalik at babalik sa'yo yung mga nangyaring yon, hindi ka talaga makaka-move on. Pangalawa, yung traumatized na experience na naranasan ng mga taong ito, may posibilidad na hindi na din sila makakapag-work efficiently. Kaya talagang kailangan mag-seek sila ng, sabihin na natin, tulong. Hindi naman kasi mahirap humingi ng tulong dahil yung mismong tamang otoridad, lalo na kung yan mga minor de edad, nandiyan ng DSWD, sila mismo may mga psychologist para mag-handle ng trauma ng mga tao. Sila ay talagang minaltrato ng kanilang employer, yung tatlong katulong. Pero ang pinaka-worst is yung isa, si Sally. Siyang talagang plinansya, siya talagang lahat ng likod niya, yung kamay niya na plancha. At ang advice ng doctor is most probably i-confine siya. Kasi marami siyang na-dislocate sa kanyang mga parts of her body. So, meron toro counseling na ginagawa ng social worker. At the same time, tutulungan din namin siya na ma-uplift siya, no? Yung condition niya through counseling na kung ano man nangyari nung past, kailangan makakalimutan niya yon at itataas niya pa yung kanyang sarili at ipagpapatuloy niya pa yung kanyang pag-aaral pag siya'y babalik sa kanilang probinsya. Dapat magiging maganda ang kanilang buhay. Ang stand namin yan, kailangan ipaglaban yung hustisya dito sa mga minaltrato niyang mga katulong. Yun ang gagawin namin. Basta lalaban sila, tutulungan namin talaga hanggat matapos yung kaso. Ang karapatan niya, hindi kumuha ng bagong kasambahay. Ang karapatan niya,
makakuha ng medical assistance at magamot siya. Yun yung dapat mangyari sa kanya. Sapagkat habang may sakit siya, wala tayong katiyakan na hindi niya gagawin yung ginagawa niya dun sa mga dati niyang kasambahay dito sa bagong i-hire niya na kasambahay. Hindi siya buo, at kung hindi ka buo at hindi normal yung iyong pag-iisip, wala kang karapatan na maging employer. Dahil bilang employer, may mga responsibilidad ka, no? May pananagutan ka sa pagtrato mo sa kasambahay, babayaran mo siya regular na sweldo, at saka maayos ang pagtrato mo sa kanya. Hindi mo siya tratratuhin bilang hayop, trato mo siya bilang tao. Pero kung ganun ang ginawa niya, sa totoo lang, dapat makulong siya. If convicted, dapat kasi kasuhan siya. Pero kung psychologically may problema siya, ang mangyayari dito kailangan niya ng medical attention, kailangan niya ng doktor. Mas ganun pa siguro, at hindi yung bagong kasambahay